So let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami minsan pa, O Diyos, sa oras na ito for giving us again, O God, the opportunity, Lord, to hear your word, O God. At dalangin po namin na patuloy po ninyo kaming turuan, O Diyos. Kayo yung may taas, Panginoon. At ang inyong lingkod ay patuloy na humihingi sa inyo, O Diyos, ng inyo pong grasya, O God, that as I preach, Panginoon, your word tonight, Lord, dalangin ko po na mag-penetrate po ito, O Diyos, sa kailaliman, God, ng amin pong mga puso. At hindi po ako worthy, O God, to preach, Panginoon, your word. Pero salamat sa inyo pong grasya, Panginoon, na patuloy na naglilinis, O God, sa bawat isa po sa amin, wherein, Lord, we can be able to stand, Panginoon, sa inyo pong harapan. At Lord, bless your word, Panginoon. I-bless mo din ang bawat isa sa amin as we partake it, O God. In Jesus' name, Amen. So mga kapatid, katulad po ng akin pong binanggit, titignan po natin kung ano po yung nangyari sa cross sa Calvary. Sino na po sa inyo yung nakapunta sa Golgotha? Ayan. Sino ba yung hindi nakapunta? Ipupunta natin. Ayan. So, marami pa, no? At yung kwento po na ito, isa po itong napakalungkot at napakasaya. Napakalungkot sapagkat we know na kapag meron pong mga namamaalam o namamatay, talagang nakakalungkot yon. Mas malungkot kapag mismong nakikita mo yung tao, nakikita mo yung pagdurusa niya, at ito hindi po ito iba, sapagkat talagang kitang-kita nila yung hirap na pinagdaanan ng Panginoon sa kamay ng mga tao na involved or dito po sa mga tao na nag-contribute sa kanya pong mga pagdurusa. At kung titignan natin yung audience doon po sa Calvary, even yung ginawa po na mga pagsisiyasat, yung mga kaso na ipinaratang sa Panginoong Jesus. Sino po yung mga nandun? Mga religious leaders, mga sundalo, yung mga marites, bystander, yung mga nakikiisyoso. Yung mga, nandyan din si Pilate. Sino pa? Nandyan yung mga faithful servant ng God. Nandyan din yung mga disciples. Nandyan si Peter, nandyan si John, nandyan yung mga Mary. Oo, mga kilalang mga pangalan ay Mary. Wala nga lang Tess. Mary. Mary Tess. Ayun. So, ang dami pong mga audience sa tagpo po na ito. Nakita natin na ipinako ang Panginoong Jesus with the two na kasama po niya, ang mga tao po na ito ay talagang karumal-dumal po yung kanila pong ginawa sa lipunan. Kung kaya't nahatulan po sila ng kamatayan sa pamamagitan ng hanging or yung pagkukrucify sa kanila. Ito na yung pinakamatindi na punishment sa isang tao na nagkasala sa batas sa kapanahunan na yon, sa pamamahala ng mga Romans. So nandyan lahat yung mga audience. Nakita rin po natin yung ginawa ng mga sundalo. Binanggit po ito ni Matthew. Ang sabi po doon, sabi dito sa Matthew chapter 27 verse 27,
Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo nito at nagkatipo ng buong batalyon sa paligid niya. Siya ay hinubaran nila at sinuutan ng isang balabal na matingkad na pula. So unang tignan natin itong mga sundalo po na ito, ang ginawa po nila sa Panginoong Jesus. Hinubaran nila, pinagkatuwaan nila, dinamitan nila ng matingkad na pula, sabi dito na ito po ay sabi sa ibang sabi ng mga ibang writers na ito yung damit ng hari. Kumuha sila ng matitinik na baging, ginawa po itong korona at ipinatong sa ulo niya. Yung matusok ka na lang ng karayom, ang sakit. Yan pa kayang ang ilalagay sa ulo, di ba? Ay sabi dito, matitinik na baging. At sabi dito, pinahawak sa kanyang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya ay niluhod-luhuran, pinagkatuwaan, kinutya ng ganito, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Hindi lang yon mga kapatid, ang ginawa, no? Subukan nga nating ilagay yung ating sarili sa sitwasyon na kung saan ay nakikita natin yung mga tagpo po na ito. Sabi dito, siya ay pinagduduraan pa nila. So yung mga sundalo po yung gumawa po noon sa Panginoong Jesus. So nandun nakita natin walang human rights sa kapanahonan na iyon, sa tagpo na iyon. Sabi dito, kinuha nila ang tambo at ito'y inihampas sa kanyang ulo. Matapos kutsain, hindi pa sila nakontento doon, hinubad nila ang balabal ng Panginoong Jesus, muling sinuutan ng sarili niyang damit, pagkatapos inilabas siya upang ipako sa krus. So bago mapasakamay ng mga sundalo ang Panginoong Jesus, marami na siyang pinagdaanan sa harapan ng mga religious leaders. Diba? Nakita po natin na dire-diretso po yung walang tulog, pagod. Diba? Kasi nakita natin, preparation po ito ng kanilang Pesach. At yung cross na ginawa po nila para doon po sa punishment sa kanya, ipinabuhat pa sa kanya. So kung tayo po siguro yon sa abudan na nga lang natin minsan, di ba? Hirap na hirap tayo, pagod na pagod. Ito pa kaya walang tulog. Walang tulog, sinaktan, ipinahagupit, hinampas ang ulo, di ba? Niluhod-luhuran, at lahat ng pupe. Tapos, sinuntok-suntok pa siya, di ba? At sinabi sa kanya na, hulaan mo kung sino yung sumuntok sa'yo, kung sino yung dumura sa iyo. Anong kaso ng Panginoong Jesus ang kanilang ibinibintang upang tanggapin po niya ang mga pasakit na ito? Sabi dito, paglabas ng lungsod, nandito pa rin po tayo kay Matthew, kumpleto po kasi ito. Paglabas ng lungsod, sabi dito, nakita ng mga sundalo si Simon na taga Cyrene, pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang kahulugan ay puok ng mga bungo, puok ng bungo. Binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya iyon ay hindi niya ininom. Yung hirap mo, nasubukan na po ba ninyong nabugbog? Napalo? Nasubukan na po ba ninyong tinadya-tadyakan? Naduraan, sinampal, hinampas ang ulo? Tapos ang lalakaran mo pa sa Jerusalem, ipaparada ka pa sa buong Jerusalem, dala-dala ang iyong cross,
Siyempre, yung cross na yun, hindi lang ganito kalaki. Hindi niya kayang ihang yung tao kapag ganito lang. So, malaki, no? So, pwedeng malaki, mabigat, at dumating sa punto na hindi na po niya kayang magpatuloy. Ang ginawa ng mga sundalo, kumuha sila ng isang tao, walang iba kundi si Simon, na galing sa bukid, sabi ni Lucas. Pinilit siya na ipabuhat. Pinilit siya ng mga sundalo na buhatin yung cross na paglalagyan paglalagyan sa Panginoong Jesus. Sabi dito, nandyan din yung mga kumukutya na mga nagdaraan, ito yung sinasabi ko kanina, pailing-iling. Mga ganun sila, no? At sinasabi nila, di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Nandyan din ang pagkutya ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Sabi nila, tignan natin kung ililigtas siya ng Diyos. Nilait din siya ng mga magnanakaw na ipinangakong kasama niya. So mamaya babalik po tayo ulit dito po sa book ni Matthew. Tignan natin yung sinulat ni Mark. Sabi dito, verse 33, nagdilim ang buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. So ang Panginoong Jesus, di ba, trinayal siya for halos magdamag. Naalala natin na tumilaog pa yung manok. Hindi manok ni San Pedro yun, manok ng kung sino. Hindi natin alam kung sino, basta tumilaog siya sapagkat ito po ay hudyat na kung saan ay ang pagsisinungaling nitong si Pedro ay nakailang ulit na. So madali alas 3, tapos nandun pa rin siya sa trial hanggang napasakamay siya ng mga sundalo, hanggang sa ipinarada siya sa Jerusalem, no? At dumating doon sa lugar ng Golgotha, mga around siguro 8 to 8:30 in the morning. Kasi by 9 o'clock, ipinako na siya, di ba, sa cross, no? Hindi kasi masyadong binanggit ni Mark ito, pero sa ibang mga writers ay binanggit nila, no? Titignan natin, mag-stick na lang tayo dito kay Mark muna, no? So, nung ipinako siya sa cross, may kasama siya, di ba, na 2 tulisan. Sabing ganon, yung isa nag-put siya sa kanya, yung isa ay hindi. At sabi dito, nung magtatanghaling tapat na, nagdilim ang buong lupain. Nagdilim ang buong lupain, sabi dito, mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. So, 12 o'clock, di ba, pinako na siya ng 9 o'clock ng umaga. 12 o'clock, nagdilim, sabi dito, ang buong lupain. Sabi ng iba, mga kapatid, yung dilim is a representation wherein God is not present. Kasi madilim Di ba? Madilim yung paligid. Wala kang makukuha, hindi lang ito, o wala kang makikita, hindi lang ito basta brown out lang, kundi buong lupain, talagang ang kalangitan ay nagdilim. Kahit doon sa lugar na kung saan ay ipinako po ang Panginoong Yesus, sabi dito, sa katanghali ang tapat magdidilim. Diba? Tapos sabi dito, yung period ng pagdidilim from 12 o'clock until 3. 12, 1, 2, 3. So 3 hours hanggang 3 ng hapon. Sabi ganun, no? 3 hours. So from 9, 10, 11, 3 hours na nakahang ang Panginoong Jesus, 3 hours din na nagkaroon ng kadiliman sa buong lupain, no? At if God is light, where is He sa mga oras na ito, no? Sabi gano'n sabi ko po kanina, yung darkness, it is not a representation
ng absence ng Panginoon. As we go back sa ating mga pinag-aaralan sa Old Testament, we can see and we know, mga kapatid, na yung darkness is associated doon po sa wrath ng God. Nagdilim ang buong Egypto. Bakit? Kasi binigay ng Diyos ang kanyang wrath, di ba? Yung kanyang galit sa mga tao. Ito po yung righteous wrath of God, righteous na judgment ng God. Sabi po doon sa Amos 5:20, tignan natin. Sabing ganon, will not the day of the Lord be darkness, not light, pitch dark without a ray of brightness. This is the day of the Lord, yung darkness. Kaya minsan yung sinasabi nila na ang dilim-dilim talaga ng mundo ko. Nasaan ka, O Diyos? Na bakit mo ako pinabayaan? Ang dilim-dilim, hindi ko makita yung liwanag. Sabi dito, will not the day of the Lord be darkness, not light? Sabi ganun sa Amos 8:9, tignan po natin ulit. Amos 8:9, in that day, declares the sovereign Lord, I will make the sun go down at noon and darken the earth in broad daylight. Yung nangyari po na ito, mga kapatid, ay ipinagpauna na, di ba, ng Diyos. Tayo nalaman na natin ito. Na yung pagdilim ng kapaligiran, sabing ganon, it is a day of judgment ng Panginoon. So kapag pala tayo dumadaan sa madilim na tagpo ng ating buhay, maybe we can ask the Lord, Lord, ano ba yung problema? Di ba? Ano ba? Baka hindi tayo right. Di ba sa Panginoon. Kasi sa punto po na ito, mga kapatid, pinur out ng Diyos ang kanyang wrath sa kanyang nag-iisang anak. Dahil ang lahat ng mga kasalanan ng tao, pinasan ng Panginoon Jesus sa mga tagpo po na ito. For you and me to have or to enjoy the salvation that comes from Him. Ganun po yun. Naging hell yung 3 oras na yun. No? Sa buhay ng Panginoong Jesus. Naging punishment po yun. Nandun yung Ama, hindi siya absent doon, pero nandun siya, but He is giving yung judgment niya sa sangkatauhan, supposed to be. Pero, inako po ito, di ba, ng ating pong Panginoong Jesus. Sabi niya, nang ikatatlo na ng hapon, sabi dito, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lama. Lema to kasi yung I at saka A parehas lang, di ba? Lama sabachthani. Hindi yung sabaktani, sabachthani. Ani kasi ako, di ba, sa Hebrew. Bakit, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako pinabayaan? I cannot take this, oh God. Diba yung alam mo yun, yung hirap kaya ng pinagdaanan niya, sa cross, diba, ng Calvary. So, nandyan, nakikita natin na, syempre, kung ikaw ay nasasaktan, you will cry. No? At least maibsan man lang yung hirap mo. No? Yung pasakit na nararamdaman mo. So, halo-halo na yun. Dugo-dugugang na yung Panginoong Jesus. Di ba? Nandyan yung kanyang pagka-cry, di ba? Pag-iyak, di ba, ng matindi, nandyan yung pain. Di ba? Nandyan yung pain, no? Na kanyang tinanggap, alam natin na mula doon po sa Garden of Gethsemane, sabi niya, Lord, kung pwede lang i-pass yung kopa na ito. Sabi niya, kasi hindi sa ayaw niya tayong iligtas, di ba? Kundi yung thinking na magagalit o mawawala o mawawalay ang Ama sa kanya. Yun po yung pinaka-painful,
tagpo sa buhay ng Panginoong Jesus. So sabi dito, sa verse 35 ng Mark, narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon. So narinig nila yung sinabi ng Panginoong Jesus, di ba na, Eloi, Eloi, sabi niya, dito sa Matthew, Eli, Eli, sabi niya ganon. Eli, Eli, Eloi, Eloi, naman ang sinulat ni Marcos. Narinig nila, at ang kanilang sinabi, pakinggan ninyo. Tinatawag niya si Elias. So grabe itong mga bystander, Grabe itong mga ilan, sabi dito, hindi marami, itong ibang mga tao na nakatayo doon sa mismong lugar na kung saan ay ipinako ang Panginoong Hesus. Narinig nila, pero iba yung kanilang sinabi. What kind of people? Di ba yung mga nandito, no? Grabe yung kanilang pagbibigay ng sobra-sobra yung kanilang pag-contribute sa abuse, di ba, na tinanggap ng Panginoong Hesus. Sabi, narinig nila na sinabi niya, di ba, Diyos ko, tinatawag niya, di ba, ang kanyang ama. Pero nung sabi nila, tinatawag niya si Elias. Sinabi ng mga tao na ito, tinatawag siya ni Elias. At yung isa pa, sabi dito, may tumakbo upang kumuha ng isang espongha. Ito'y isinausaw sa maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat, at ipinasipsip kay Jesus. Tignan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya, sabi niya. Yung kumuha na yon. Tignan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Sa Malakay 4, verses 5 to 6, tingnan nga natin kung anong sinabi dito. See, I will send the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents. Or else I will come and strike the land with total destruction. So sabi nila, ito kasi yung sinabi ng Old Testament na darating itong si Elias, kaya yun yung ikinonekta nila. Pero actually, hindi yun. Hindi yun yung narinig nila. No? Hindi tinatawag ni Jesus si Elias. Hindi rin siya nagre-request sa Ama na darating itong si Elias. Pero ginawa ng mga tao na ito na katatawanan, di ba, yung nangyari, or yung nangyayari sa Panginoong Jesus. Tignan natin, di ba, kung darating itong si Elias at ililigtas siya kasi hindi niya kayang iligtas yung kanyang sarili. So, ganun yung audience ng Lord, no? Nandiyan na nagbibigay sila ng blasphemy sa Panginoong Jesus. Ito yung mga tao, mga kapatid, na nakakita ng lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus. Ito yung mga tao na nakakita ng miracles, ng wonders, di ba, na ginawa ng Lord, na narinig nila yung teaching, na ginawa ng Lord, nakita nila yung compassion, yung love ng Panginoon, na ipinakita sa lahat. Pero hindi ito nag-move sa kanila. Hindi ito naggrema, di ba, sa buhay nila. At nung makita nila na nakapako na ang Panginoong Jesus sa cross, di ba, ng Calvary, alam mo yon, nawalan sila totally ng respeto, di ba, sa Lord. Anyway, sila naman, yung mga tao, di ba, na kung titignan po natin na hindi talaga nagpagal, di ba, sa pagsunod sa Panginoon. Sabi dito sa verse 37, sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. So
Sumigaw ng malakas si Jesus. So between 3 yan, from 3 o'clock to 4 o'clock, no? Sumigaw ng malakas si Jesus. Ang init ng ng mga oras na yan, from 12 o'clock to 3 o'clock. Napakainit, no? Tapos nakabilad ka doon, walang damit. Tapos pagod ka, uhaw ka, nauubos na yung mga dugo. Diba? Dahil sa pagkapako sa kanya. At nakasigaw pa siya, no? Nakasigaw pa siya ng malakas at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. Nalagutan ng hininga. From 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. No? Nasa 3 o'clock. 6 hours lang ang Lord na nakalagay sa krus ng Calvary. Kaya, sabi dito, nagtaka itong si Pilato. Tignan natin dito sa Matthew, sabi dito, nagtaka itong si Pilato, sa Lucas po yata yon, binanggit yon, na sabi niya, patay na. 6 na oras lang siyang naka-crucify, patay na. Diba? Kasi nung hinihingi na yung bangkay, sabi niya, patay na ba talaga yun? Kasi ang paghang pala sa mga tao, pag crucify ka, probably between mga nasa 2 or 3 days kaya mong isurvive. Supposed to be yun, no? 2 to 3 days. Pero syempre, hinang-hina ka na nun, no? Pero itong si Jesus, 6 hours lang, nalagutan na siya, di ba, ng kanyang hininga, no? Pero sabi dito, tignan natin sa John 10:18, mga kapatid. John 10:18, sinabi dito, no, na no one takes it from me. Hindi ako, yung buhay ko na ito, walang makakakuha nito. But I lay it down on my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Yung pagwala o yung pagkalagot ng kanyang hininga, He surrendered it, He lay it down. Diba? He lay it down, sabi niya, on my own accord. Talagang sinuko ko to, sinabmit ko to, ibinigay ko yung buhay ko. Walang sino man na po pwedeng makakuha nito o pumatay sa akin. Wala. Sinurrender ko ito. Binigay ko ito. Nilay it down ko ito. Kaya, takang-taka itong si Pilato. Sabi niya, patay na. 6 hours pa lang, patay na. Kasi nga, isinabmit na ng Lord ang kanyang buhay. Binigay niya. Binigay niya. Walang pumilit sa kanya. Binigay niya. Bigay ng kanyang buhay. Sa Luke 23 verse 46, tingnan nga natin ito. Luke 23 verse 46. Sinabi ni Lucas din ito, no? Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. I commit my spirit. So wala na, no? Nalagutan na ng hininga. At bago pa yon, mga kapatid, sabi dito, sa book ni Matthew, nagkaroon pa ng tagpo yun eh. May happenings pa na nangyari. Sabi dito, nung nalagutan na ng hininga ang Panginoong Jesus, sa Matthew 27 verse 51, biglang nahati ang tabing ng templo mula sa taas hanggang sa ibaba. Nahati daw, na-torn yung curtain. Sa dami ng mga kurtina sa loob ng temple, alam nyo kung ano yung nahati? Yung nahati, sabi dito, ay yung tabing ng templo mula sa taas hanggang sa ibaba. Yung nagse-separate mula doon po sa Ark of the Covenant or yung presence ng Panginoon
at yung kinalalagyan ng tao. So napag-aralan po natin from the Old Testament, di ba na ang tanging high priest lang yung pwedeng pumasok sa presence ng God. No? Pero sa pagkamatay ng Panginoong Jesus, natanggal, napunit, nawala, yung pinunit mula doon sa taas at sa baba, upang sa ganun ang lahat ay pwede na, di ba, na lumapit sa presence, di ba, ng Panginoon, no? Hindi na kailangan ng, alam mo, wala nang sacrificial na mga, anong tawag doon, yung mga tupa, di ba, na ino-offer nila, yung mga burnt na offerings, wala na, lahat po pwede nang pumasok. Di ba, kasi sa Old Testament, bago ka pumasok doon, ay kailangan magbigay ka ng napakaraming mga burnt, di ba, na offerings. Tapos hindi ka pa makakapasok doon. No, yung mga priest yung gagawa ng paraan upang ma-accumulate, di ba, yung iyong mga offering. Tapos yung high priest, siya pa yung papasok doon sa Holy of Holies. At dadalhin yung iyong mga kasalanan doon, hihingi ng tawad, di ba, sa Panginoon. Pero sa kamatayan ng Panginoong Yesus, napunit na yung kurtina na yon. Lahat ay po pwede nang pumasok, sabi doon. At hindi lang yon, nayanig ang lupa, sabi ganon, at nabiyak ang mga bato. So grabing grabing klase ng earthquake ang nangyari. Sa Israel, ang tibay ng kanilang mga bato. Hindi basta-basta yan, napaka-solid ng kanilang mga bato. Kaya kahit tayo nakatira sa mga bundok-bundok, solid yung foundation, no? Sa Pinas, medyo problema yun, no? Magpatayo ka ng mga bahay sa mga, bundok-bundok, magkakaproblema. Dahil yung mga bato ay hindi solid, no? Pero nabiyak yung mga bato sa klase o sa lakas ng earthquake na nangyari. Recently lang may mga earthquake, di ba? May mga pagyanig na nagaganap pero hindi masyadong malakas. No, dito sa Israel, meron. May konti-konti lang, no? Hindi kasi dito yung center. Sabi dito, hindi lang yon ang nangyari. Nabuksan ang mga libingan. Kung mabiyak yung bato, automatically pati yung mga libingan. Sabi dito, nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay. Nabuhay ang maraming, no? Hindi tao. Nabuhay ang maraming banal. Nabuhay ang hindi lahat ng namatay. Nabuksan ang libingan. Hindi lahat ng namatay nabuhay. Pero sinabi po dito, nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. So kung ikaw ay present doon sa sitwasyon na ito, mga kapatid, di ba? Madilim ang paligid. Dilim ng paligid. Tapos nagkaroon ng napakatindi at napakalakas na earthquake. Tapos nakita mo, ano yun? Nabuhay ang mga banal, mga nagkandamatayan, di ba, na mga banal. Sabi dito, at dooy marami ang nakakita sa kanila. What will be your response kapag ganito yung iyong nakita? Siguro hindi ka hindi ka siguro ma-stuck ka sa kinaroroonan mo. Anong nangyari? Yung makakita ka nga lang ng parang puti sa madilim na multo. Pero ito yung happenings. Ito yung nangyari. 53, lumabas sila sa libingan. Oy. Lumabas pero mga banal ito, hindi ito yung hindi yung mga nakakatakot. Mga banal ito, mga kapatid, hindi yung mga napapanood natin na mga kung ano-anong horror, no? Lumabas sila sa libingan, sabi dito, at pagkatapos na muling nabuhay si Jesus,
sila'y pumasok sa banal na lungsod at do'y marami ang nakakita sa kanila. So, grabe yung tagpo ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Kaya, dito sa Marcos, sabi dito, nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal. Sa harap mismo ng Panginoong Hesus. At sinabi niya, nang makita kung paano namatay si Jesus, sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. What a confession. Hindi basta-basta siya nag-confess. Oh, sinasaktan, pinagduduraan, sinampal-sampal ang Panginoon. Tunay ngang siya ang anak ng Diyos. Hindi. Nakita natin, bago niya kinonfess ang mga bagay na ito, marami nang nangyari pa. Diba? Ang dami na, nakita natin dito, binanggit sa atin ni Matthew. Kaya, sabi dito sa verse 54 ng Matthew 27, yung kay Mark kasi, ano lang siya hindi siya detalyado, nasindak ang opisyal. Sino ba naman ang hindi masisindak? No? Sabi dito, at ang kawal na nagbabantay kay Jesus, nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Sabi nila, tunay na siya ay anak ng Diyos. They have seen it. Diba? Nakita nila. Nakita nila yung tagpo na ito. Kaya nga sinabi ko po kanina, kung ipuput natin yung ating sarili sa mga tagpo na ito, ano kaya yung ating gagawin? Diba? Siguro ayaw na nating tumingin, pero hindi, no? Yung ano na nga lang, 'di ba, yung bomba na nga lang, grabe yung inig natin dito. Grabing earthquake 'to, 'di ba? Tapos may mga events pa ano na kasunod, 'di ba, ng earthquake na iyon. At sabi dito, balik tayo kay Mark. So what a confession, ano yung ginawa ng opisyal ng mga kawal kasama ng kanyang mga sundalo, nagbabantay doon po sa libingan, doon sa lugar na yon na kung saan ay pinako ang Panginoong Jesus. Naroon din, sabi dito sa verse 40, naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo. Ito yung nakaka-amaze lang kasi sabi dito, some women were watching from a distance. Si Peter, nag-watch din siya sa Panginoong Jesus from a distance. From a distance. We don't know the reason kung bakit from a distance. Kasi doon sa mga previous na account or doon sa mga previous na napag-aralan po natin, nandun sila mismo sa tabi na kung saan ay pinako ang Panginoong Jesus. Maalala natin na sinabi pa ni Jesus, di ba, kay John, ang iyong ina, ang ikaw, yung iyong anak, di ba? May mga ganun pa na ipinagkatiwala sa isa't isa, no? Kasi wala naman yung mga kapatid ng Panginoong Jesus, yung mga earthly na brothers and sisters niya sa mga oras na yon, no? Kaya ipinagkatiwala niya ang kanyang human mother, di ba, dito kay Apostle John. At ganun din yung ginawa, no? So malapit sila. Hindi sumigaw ang Panginoong Jesus, John! Hinang-hina na yon, no? Hindi, nandun sila. Pero dito sa tagpo na ito, they were watching from a distance. So maaring, alam mo yon, you have seen everything. Diba yung paghihirap ng Panginoong Jesus, maaatim mo ba, kapatid, kung sa oras na ito, maaatim mo ba na tignan ang ganong kalagayan ng Panginoong Jesus? Grabe, yung tao na kasama mo for the period of 3 years, tapos ito, bubuan, malapit ng mamatay. Itong mga babae na ito, sila po yung kasama ng Panginoong Jesus sa ministry. Magmula pa sa Galilea, sa lahat ng kanilang mga pinuntahan, they devoted themselves, di ba, sa ministry ng Panginoon. Nandyan sila palagi, no? Nag-a-attend sa mga needs, di ba, ng Panginoong Jesus. Grabe yung kanilang pag-aasikaso.
Diba sa Panginoong Jesus? Ito ay mga ina. Mga ina. Diba? Pero makita mo na yung ganun ang nangyari. Diba? We don't know the reason. Maaring hindi nila kayang tignan, diba, na malagutan ng hininga ang Panginoong Jesus. Or pinaalis sila ng mga sundalo, diba, sa mga kapanahunan na iyon. O marahil nag-alinlangan sila, diba, o marahil ipinagkatiwala na nila sa Diyos. Diba, yung buhay ng Panginoong Jesus. Whatever be the reason why itong mga babaeng ito they were watching from a distance. Pero nandun sila kahit sa mga kapanahunan na ito. Nasaan ang mga disciples? Wala. Nagkandawalaan sila. Pero nanatiling tapat ang mga babae na ito. Itong mga faithful people na ito. Itong mga faithful na mga babae na ito sa tabi ng Panginoon. Kahit tumitingin sila, di ba, sa malayo. Pero nandyan pa rin sila, no? Grabe yung kanilang courage. Pwede silang huliin ng mga sundalo. Pwede silang gawan din ng masama. Pero nanatili sila, di ba, sa kung saan malapit ang Panginoong Jesus. Hindi nila inaalintana yung danger. Diba? Hindi nila inaalintana kahit yung mga religious leaders na po pwedeng magtanggal sa kanila sa kalipunan, di ba, ng mga Hudyo. Wala. They were willing to take the price in being near to God, in being near to Jesus Christ. Sino sila? Itong si Maria Magdalena. We know her story. Si Salome at si Salome at si Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose, yung James, yung isang Santiago na basit sa Ilocano. May dakil kasi may basit. No? So ito yung mga dun sa Salome ay kilala din po natin yan. Si Santiago, sabi dito, si Maria, puro Maria to eh. Siguro may din sila noon, Tres Marias. Ganun ba? Mula sa Galilea ay sumusunod na sila at naglilingkod kay Jesus. Naroon din ang iba pang mga babaeng kasama ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. So, ang dami-daming mga babae, mga kapatid, itong mga tao na ito, hindi sila mga preachers. Hindi sila mga pinagkalooban ng mga miracles and wonders na i-perform sa tao. Na katulad ng mga pribilehiyo na tinanggap ng mga disciples. Sila lang ay mga simpleng mga babae na nasa ministry, di ba, ng Panginoon. Parang tayo mga babae. Mga babae tayong lahat. Pero hindi nila iniwan, di ba, ang Panginoong Jesus. They were used, di ba, yung mga buhay nila para sa ministry ng Panginoon. No matter kung ano yung cost. 42 to 43, sabi dito, nang dumidilim na, dumating si Jose na taga Arimatea, isang iginagalang na kasapi ng kapulungan. Siya rin ay naghihintay sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Dahil iyon ay araw ng paghahanda, bispiras ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus. No? Ganun na kaagad yung entrada nitong si Mark. No? Pagsapit ng dilim, sabi dito ni Matthew, dumating si Jose. Ito, binigyan siya ng description. Itong si Jose na taga Arimatea, isa siyang mayaman na tagasunod ni Jesus. Tagasunod pala siya ni Jesus. No? Isa siyang membro ng Sanhedrin. Ano man yung kanyang katungkulan, pero isa siyang kinikilala sa kapulungan ng mga Hudyo. Lamang yung kanyang connection sa Panginoong Jesus
secret. Siya yung secret na disciple. Hindi nagpapakita. Bakit? Sinabi sa atin ng ibang mga writers na dahil sa takot sa mga Hudyo. Kasi kung matindi ang politika sa atin, matindi rin ang politika pagdating sa mga religious leaders sa kapanahunan na iyon. So itong si Jose na taga-Arimatea, isa siyang mayaman na tao, isa siyang secret disciple ng Panginoon, isa siyang, sabi dito, isa siyang iginagalang na kasapi sa kapulungan. Sikreto nga lang. Marami yung mga secret na mga disciples, secret na mga mananampalataya, na hindi sila nagagamit dahil sila ay sikreto. Kahit sa kapanahunan na ito, yung mga secret na mga Christians, di ba? Hindi sila nagagamit kasi sikreto yung kanilang pagsunod. Pero sa tagpo na ito, mga kapatid, sabi nitong si Jose, nandun si Jose eh. Diba? Nandun si Jose bilang membro ng Sanhedrin. Nakita niya yung lahat. Nakita niya yung kahit ba yung mga previous na ministry ng Panginoon, alam niya kung anong nangyayari sa Panginoong Jesus. Alam niya yung lahat ng nangyayari. Kasi membro nga siya, di ba, ng Sanhedrin. Pero hindi siya nag-a-agree sa ginagawa ng iba niyang mga kasama. Pero nakita natin, it's a joy to know na itong si Joseph of Arimathea, na prominent member ng council, nagwi-wait siya sa kingdom ng God. Isa siyang secret disciple together with Nicodemus. At marahil marami pa, di ba, ang mga katulad nila. Tanungin mo nga sa iyong katabi, sikreto ka rin bang disciple? Kasi kung sekreto ka, hindi ka magagamit ng Panginoon. Si Joseph, nag-stick siya na secret disciple siya. Kaya walang mga records of events na nakikita natin na nagamit ang kanyang buhay sa ministry ng Panginoon. Pero nang nag-decide siya na magpakita, nag-decide siya na magpakilala, nag-decide siya na tumayo, di ba? Sa harapan ng Panginoong Jesus. Sabi niya, hindi na po pwede ito. Sabi niya, hindi na ako po pwedeng magtago na lang sa habang panahon. Alam mo ang ginawa niya? Pumunta siya kay Pilate. Bispiras ito ng kanilang Pesak. He will be defiled if he do that. Yeah? Tatagurian siyang marumi at hindi siya makakasama doon sa kanilang Erev Pesak kasi madumi siya. At hindi lang yun ang kanyang ginawa, mga kapatid. Hihingin niya yung bangkay. Diba, kapag hihingin mo yung bangkay, mahahawakan mo yung bangkay, defiled ka talaga. Marumi ka talaga. Hindi ka makakasama doon sa kanilang Erev Pesak, and at the same time, may possibility na dahil ikaw ay sumuporta sa Panginoong Jesus na ito, maaring matanggalan ka ng karapatan sa kapulungan, sa council, tanggalin yung iyong katungkulan kahit gaano ka pa kayaman, tanggalin ang pagiging Hudyo mo, hindi ka makakapasok sa temple, and many, many other things na pwedeng gawin sa kanya. Pero sabi ni Joseph, hindi na niya yun iniisip. Alam mo ang ginawa niya? Sabi dito, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus. Joseph, diba? Jose, anong ginagawa mo? Diba? Pero hindi, hihingin ko yung bangkay. It takes courage, diba? For a person to stand boldly sa paanan or sa ministry
di ba, ng Panginoon. Alam mo, nung nagpakita siya, hindi na siya naging silent disciple. He was used, di ba, sa ministry. He was used, alam mo yung buhay niya, di ba, nung siya nagpakita na ginamit siya, gagamitin siya ng Diyos, di ba, para sa tagpupo na ito, and at the same time, ay magiging kasagutan siya, di ba, ng prophecy sa nagdaang mga panahon. Alam mo yun, pag pinagamit mo yung buhay mo, di ba? Pag hindi ka natago ng tago, bakit ka ba nagtatago? Sabihin mo nga sa iyong katabi, bakit ka ba kasi nagtatago? Di ba? Kapag ipinakita mo na yung buhay mo at paglilingkod, di ba, sa Panginoon, gagamitin ka, di ba, ng Diyos. So, tingnan natin kung ano yung mga steps na ginawa nitong si Joseph, itong si Jose na taga Arimatea. Sabi niya, nagtaka si Pilato, ito yung sinasabi ko po kanina, no? Hinihingi na ni Jose yung bangkay. Ano pa lang ngayon 3 o'clock pa lang ngayon, 6 hours pa lang yung nakakalipas. Hihingin mo na yung bangkay, patay na ba talaga to? 44, nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Oo nga naman, 6 hours lang, di ba? Pero sinabi natin kanina, di ba na, isinabmit na, nilay down na ni Jesus yung kanyang buhay, nasa kanya yung key. Kung kailan, alam mo maganda yun, di ba, na nasa Panginoong Jesus, yung buhay natin, di ba? Yung kamatayan natin, no? Nasa kanya din, hawak niya yung lahat. So, huwag tayong magtatago, no? Sabi dito, nagtaka si Pilato nang marinig ang patay na si Jesus, kaya pinatawag niyang opisyal at tinanong kung matagal na siyang matagal na siyang namatay. So pinacheck niya. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Yung mga pinapatay, mga kapatid, sa kapanahunan na yun, may may pribilehiyo yung mga kamag-anak, yung pamilya na kunin yung bangkay at dalhin sa sementeryo or sa paglalagyan nila para mabigyan naman ng anong tawag doon, yung anong tawag doon, may punpunta nga mabigyan siya ng maayos na libing. Yan. Di ba? Patay na yun di kahit papano, bigyan mo ng maayos na living. Nandiyan na may kakantahan, alala ko si Lolo A, di ba, na wala man lang nanalangin, parang ang sakit ng dibdib yun, di ba, wala man lang yung mga nagaganong-ganon, di ba, maayos naman siya, di ba, yung hindi man lang siya binigyan ng, yung kahit, di ba, yung patay na yung tao, bigyan mo naman ng decenteng living. Pero, walang humingi sa katawan ng Panginoong Jesus. Alalahanin natin, mga kapatid, na ito ay bisperas ng pista. So, probably yung kanyang mga family sa Nazaret ay, di ba, hindi na sila sumama. Maaaring naghahanda sila sa mga oras na iyon. Yung mga disciples naman, wala sila. Nandun naman yung mga babae, di ba? Hindi natin alam kung ilang taon na sila, pero ano naman yung kaya nilang gawin? They were at a distance. So, merong isang tao sa buhay nitong si Jose, nung siya ay nagpakita na, di ba, sa kanyang pagiging disipulo ng Panginoong Jesus, ito yung kanyang mga ginawa. No? Ano pa yung ginawa niya? Hiningi niya yung bangkay ni Jesus. So, maaaring sabihin ni Pilato, no? Joseph, ano ba? Bisperas ito ng Pesak. Iba yung iyong inaatupag. Pero hindi. Hiningi niya yung bangkay ni Jesus. Sabi dito, ibinaba mula sa krus ang bangkay ni Jesus. Grabe yung kanyang ginawa doon. Pinako yung tapos, just imagine mga kapatid kung ano yung kanyang ginawa. Ibinaba niya yung bangkay ng Panginoong Jesus. Of course, tinanggal yung mga pako. Hinugasan yung katawan na punong-puno ng blood. Siyempre, yung paghagupit sa kanya, kung ano man yung mga nasa kanya, maaring bumaon po yun.
di ba? At kapag tinanggal mo yon sa isang sugat, di ba, kapag nailagay sa katawan mo yon, magdudugo ulit yon. Pero ginawa niya yon, binalot niya sa telang lino na binili ni Jose. Bumili pa siya ng telang lino. Diba? Hindi ito ordinaryong tela, pero he was willing enough to do all these things. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon Jesus. Marami konsensya sa Lord. Nagtago ako ng matagal. Pero sa punto na ito, hindi na ako magtatago. Ano pang mapapala mo, Joseph? Patay na siya. Bakit mo ginagawa? Patay na siya. Wala na siyang magagawa sa iyo. Pero sabi ni Joseph, hindi, gagawin ko to sa Panginoon Jesus. Hindi ito ordinaryong paggawa. Di ba? Hindi ito ordinaryong paggawa. Sabi dito, pagkatapos binalot sa telang lino na binili niya, pagkatapos ang bangkay ay inilagay sa isang libingang hinukay sa bato. Hinukay sa bato. Sa mismong libingan niya. Sa mismong libingan na hindi pa nalilibingan. Kasi ang trabaho kasi nila dati noon, di ba mga kapatid, na may mga libingan na paulit-ulit nilang ginagamit. Ilalagay nila yung patay, tapos pag naging buto na lang, kukunin, i-harvest, tapos ilalagay sa kung saan nila gusto. Pero itong libingan na pinaglibingan sa Panginoong Jesus, hindi kasi masyadong detalyado to, pero itong pinaglibingan sa Panginoong Jesus, hindi pa ito nagagamit. No? Libingan ito, inihanda na ni Joseph, di ba? Ito para sa kanya, pero pinagamit po niya ito. Ito yung pinagdalhan niya, di ba, sa Panginoong Jesus. Bago yun, sabi dito, pumunta ulit yung mga religious leaders. Sabi dito, pumunta ulit sila kay Pilato. Alam mo, talagang busy na sila, pero busy rin sila sa pag-aalala sa kung ano yung pwedeng mangyari. Pumunta kay Pilato ang mga punong pari at mga pariseyo. Sinabi nila, naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na yon nung siya'y nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay at pagkaraan ng 3 araw, kaya pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 4 araw. Baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay at pagkatapos ay pamalitang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito ay magiging masahol pa kaysa una. Sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti ang libingan. Kaya pumunta nga sila roon at tiniyak na hindi mabubuksan ang libingan. Nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa mga kawal. Alam mo itong mga ginawa ng mga religious leaders na ito, di ba? Magpapatunay lang talaga na totoo yung resurrection. At yung mga sinasabi nilang paano mo na nakawin, sealed nga yung tomb. At may mga nagbabantay pa. Paano mo naman yung nanakawin? Sinasabi rin nila na mali yung libingan na pinuntahan, kaya walang doon. Pero hindi alam nila kasi nung ibinaba ni Joseph yung bangkay ng Panginoong Jesus, itong mga babae na ito ay sinundan nila. Diba? Si Joseph, at alam nila kung saan ililibing eksakto, diba, ang Panginoong Jesus. So nakasealed yun. No? Sinabi dito sa atin ni Mark na iginulong ni Jose ang isang malaking bato. Bakit ba may mga bato na gano'n, no? Para maprotektahan yung bangkay. Kasi maaring kainin yun ng mga hayop, mga anong tawag doon? Yung mga galang mga hayop. Or kasi custom naman noon na kapag may namamatay, dinadala lahat yung kanyang mga ari-arian.
Di ba? Maprotektahan yung libingan. Kahit naman ngayon, di ba? Kinukuha yung mga, ninanakaw yung mga, mga ibinibigay, yung mga ipinapadala sa namatay. Kahit nga yung gold teeth, kinukuha din ng mga, ng mga magnanakaw. So may malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman, sabi dito, sina Maria Magdalena at Maria na ina ni Jose. Itong si Sister Magdalena niya, kung makamaria kay Ate Tess, andito rin naman siya, Magdalena. At Maria na ina ni Jose, at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Mga kapatid, si Jesus, He was hung publicly. Para sa iyo at para sa akin. Would it not be perfect, di ba? Kung we will also be publicly alam mo yun, di ba publicly siya hang? Hindi ba maganda rin na maging public din tayo para sa Kanya? At katulad ni Joseph ng Arimatea at ng mga faithful na mga Marias sa kapanahunan na yon, ano rin yung price na willing kang, what price are you willing to pay for Him? So let us pray. Heavenly Father, salamat o Diyos sa amin pong napag-aralan, Panginoon, sa gabi na ito. Dalangin po namin na tunay, o Diyos, na magrema ito, Panginoon, sa mga buhay namin. Sa inyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.